Noong Marso 2026, ginamit ng puwersa ng Ukraine ang interceptor drone para pabagsakin ang 33,000 drone ng Russia. Hindi sa loob ng isang taon, hindi sa buong digmaan, kundi sa loob lamang ng isang buwan. Sobrang laki ng bilang na yan. Mahirap intindihin. Lalo na't 4 na taon lang ang nakalipas mula na magsimula ang Ukraine na halos walang drone noon. Nang ilunsad ng Rusya ang kanilang malawakang pananakop noong Pebrero 2022, kakaunti lang ang drone ng Ukraine. Mga gawa sa Turkey na Bayraktar TB2, isang mid-tier na military tactical drone na mahusay ang naging performance noong 2020 Nagorno-Karabakh War at naging sikat sa social media ng Ukraine. Mabilis ginamit ang TB2 laban sa pananakop ng Rusya sa unang mahahalagang buwan. Pinuri ng mga analista ang kakayahan ng drone na tinawag ding revolusyonarya noon. Mabilis ding binatikos ng mga kritiko ang drone dahil madali raw itong pabagsakin at ayon sa Oryx, 26 na TB2 ang nawasak sa unang taon ng digmaan. At ang Ukraine bilang kabuuan ay halos walang sariling industriya ng drone na may pagmamalaki, na may humigit kumulang 12 tagagawa lamang na gumagawa ng mga plataporma na walang sinuman ang seryosong inaasahan na magtatakda ng takbo ng digmaan. Ang pangunahing drone ay ang AICCM Furia na idinisenyo talaga para sa reconnaissance at wala talagang kakayahan na gawing sandata. At ang Arlabing, 8 na maaring lagyan ng 3 libra na granada at makalipad ng 3 milya lamang sa loob ng 45 minuto masyadong matagal para maging kapaki-pakinabang. Ganon din kaseryoso ang sitwasyon sa ibang lugar. Habang ang hukbong panghimpapawid ng Ukraine ay lumilipad gamit ang mga lumang jet mula sa panahon ng Soviet, ang kanilang depensa sa himpapawid ay umaasa sa mga 300 na baterya mula rin sa parehong panahon. At ang kakayahan nilang umatake sa teritoryo ng Russia na lampas sa harapan ay limitado lamang sa iilang ballistic missile mula sa panahon ng Soviet. Noong panahong iyon, 15 taon nang gumagawa ang industriya ng drone ng Russia na mga drone para sa short-range reconnaissance, long-range surveillance, at mga disenyong pang-atake na umiikot muna sa himpapawid. Sa madaling sabi, nagsimula ang Ukraine na may malaking kakulangan pero agad itong nagbago. 4 na taon matapos, nakagawa ang Ukraine ng halos 5 milyong drone noong 2025 na ayon sa Bloomberg ay nalampasan ng pinagsamang produksyon ng lahat ng miyembro ng NATO. May matapang na plano ang bansa na itaas ang produksyon ng drone sa higit 7 milyon pagsapit ng 2026. Bawat isa sa mga sistemang iyon ay dinisenyo, pinino, o muling inisip sa aktwal na labanan laban sa isa sa pinaka-advanced na electronic warfare na kapaligiran sa mundo. Ito ay kwento tungkol sa kung anong nangyayari kapag nagsanib ang pangangailangan, talento sa inhinyeriya, at matinding pangangailangan para mabuhay. At kung anong ibig sabihin nito para sa bawat militar sa mundo na nakamasid lamang sa gilid. Para maintindihan kung paano ito nangyari, balikan natin ang estrukturang binuo ng Ukraine. Mula sa mahigit 10 pre-war manufacturers, natayong Kyiv ng ekosistemang may daan-daang drone makers. Suportado ng Brave One Defense Tech Hub ng gobyerno. Parang pambansang pamilihan ito kung saan ang mga unit sa frontline ay pwedeng umorder ng drone, sensor at robotic na plataporma direkta sa sertipikadong tagagawa at magbigay ng real-time na feedback mula sa labanan para sa mga bagong prototype. Ang Army of Drone State Program ay nagbibigay ng pinansyal na insentibo sa mga tagagawa at unit para sa mga kumpirmadong epekto sa labanan. Dahil sa positibong feedback loop ng mga sundalo at inhinyero, na ipapadalagad ng Ukraine sa labanan ang mga bagong airframe, mas mahusay na antena, at firmware laban sa electronic warfare sa loob ng ilang linggo. Mas mabilis yon kaysa sa proseso ng pagbili ng Russia, at pati na rin sa anumang proseso ng pagkuha ng mga kanluranin na umiiral ngayon. Sa ekosistemang ito, nakabuo ang Ukraine ng 3 antas na estruktura ng mga drone. Iyan ay 3 magkakaibang kategorya ng sistema. Bawat isa ay may sariling papel sa labanan, at bawat isa ay may pangunahing plataporma na naglalarawan kung ano ang kayang gawin ng kategoryang yon sa 2026. Ang unang antas, na tinatawag ng Ukraine na Uri 1, ay sumasaklaw sa short-range FPV at quadcopter drone para sa malapitan labanan, pagmamanman, at pagharang sa air. Ang tampok na sistema dito ay ang Shrike FPV, isang carbon fiber na quadcopter na kayang magdala ng warhead na may bigat na 5 pound at umabot ng bilis na higit sa 75 milya kada oras o matake ng mga target na ilang milya ang layo. Ang interceptor variants ay ginawa para umakyat ng ilang daang talampakan at salpukin ng mga Russian surveillance drone gaya ng Orlan 10 at Zala.
Kadalasan mas mababa sa $500 ang halaga bawat isa. Mahalagang bilang na yon. Ang mga reconnaissance drone na Orlan 10 ng Russia ay nagkakahalaga ng $100,000 bawat isa. Ginagamit ng Ukraine ang $500 na quadcopter para sirain ang mga ito. Ang mga bagong drone tulad ng Seika Scout ay may pangunahing kakayahang automatikong mag-lock sa target. Kaya nitong sundan ang target kahit may matinding electronic jamming. Kalaunan, ipinasa ito sa iba pang drone gaya ng Shrike na naging batayan ng kooperatibong pagbuo ng mga sistemang militar ng Ukraine, kung saan ang matagumpay na sistema ay ipinakalat sa frontline at mga tagagawa. Ang kakayahang ito ay nilika mismo mula sa pangangailangan sa frontline dahil natuklasan ng mga operator ng Ukraine na ang mga jammer ng Russia ay nagiging sapat na mahusay upang maputol ang control link bago pa man tumama. Ngayon, sa ikalawang antas o uri, 2, pinupunan ng Ukraine ang agwat sa pagitan ng murang FPV munitions at full-scale military surveillance aircraft. Pinanggungunahan ito ng Raybird ng Skyton, isa sa pinakasubok na sistema ng Ukraine sa digmaan. Sa may pakpak na humigit kumulang 10 talampakan ng haba, pinakamataas na bigat sa paglipad ng mga 50 libra, at kakayahang lumipad ng halos 28 oras ang Raybird, ay may mission radius na umaabot sa 1,000 at 600 milya na sasaklaw sa karamihan ng Russia kung kinakailangan. Umaabot sa mahigit 200 kilometer ang data link nito, at napatunay ang matibay laban sa agresibong electronic warfare ng Russia. Ginamit ng Ukraine ang Raybird platform sa mga kamakailang operasyon para gabayan ng artilyerya laban sa mga tulay, linya ng supply, at tawiran sa ilog sa likod ng linya ng Russia. Sa karamihan ng militar, mangangailangan ito ng mas malaking at mas mahal na unmanned platform. Nakipag-partner si Skyton sa Prevail Partners ng UK para mabuo ang Skyton Prevail Solutions. Kasama na ang Raybird na lumalahok sa mga ehersisyo ng militar ng Britanya at isinasalang-alang bilang posibleng kapalit ng Watchkeeper surveillance drone ng UK. Sa ikatlong antas, Type 3 dito gumawa ng malaking pagtalon ang drone program ng Ukraine tungo sa strategic long-range strike systems. Ang FP5 Flamingo na dinevelop ng lokal na Firepoint ang pangunahing sistema rito. Ang Flamingo ay parang cruise missile, pero hindi pa lubos. May solid fuel booster ito sa paglulunsad, maliit na turbofan para tuloy-tuloy na lipad, warhead na halos 1 metrikong tonelada, at kayang tamaan ng mga target na nasa humigit kumulang 1,700 milya mula sa pinaglunsaran nito. Sa ganitong distansya, halos lahat ng mahalagang bahagi ng teritoryo ng Rusya ay nasasaklaw. Pinaghalo ng Flamingo Guidance System ang satellite navigation, inertial systems, at terrain following para makaiwas sa radar detection. Mahalaga, ginagawa ito sa maliit na bahagi lang ng gastos ng mga maihahambing na sistemang kanduranin. At ngayon, ay ginagawa na rin sa Denmark bilang bahagi ng lumalaking European Production Network ng Ukraine. Nasubukan ng drone na ito sa aktibong pagsubok, may patunay ng matagumpay na deployment, at may ulat na maraming FPV ang inilunsad sa mahahalagang military sites 700 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Bakit nga ba mahalaga ito? Nagdudot kasi ng malalaking pagbabago ang mga drone sa pakikidigma ng Ukraine at Russia. Ayon sa ilang pagtataya, 70 hanggang 80% ng araw-araw na kaswalti sa labanan sa magkabilang panig ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay dulot na ngayon ng mga drone, hindi ng artilyera, hindi ng mga tangke, hindi ng airstrikes, kundi mga drone. Sa pag-aangkin ng Ukraine na humigit kumulang 1,300 sundalong Ruso ang nagiging kaswalti araw-araw sa buong 2025. Ibig sabihin, ang mga drone lang ay malamang na nagdudulot ng mahigit 1,000 na pagkawala ng tauhan ng Russia bawat araw. Isipin mo ang numerong yan sandali. Araw-araw, 1,000 sundalo ang namamatay o nasusugatan dahil sa mga unmanned system na kadalasan mas mura pa sa second-hand na sasakyan. Ito ang realidad sa unahan na nilikha ng mga sistemang Type 1. Ang Shrike at iba pa ay ginawang delikado ang lantad na kilos sa labanan. Lahat ng hanay ng sasakyan at convoy ng supply ngayon ay minamanmanan ng murang quadcopter na kayang manatili sa himpapawid ng matagal at matagal ng datos sa pag-target ng real-time. Sa oras na may makita, mabilis na makakalipad at makatutok ang FPV drone sa target sa ilang minuto. Binago nito ang labanan sa unahan, kaya napilitan ng Ukraine at Russia na baguhin ang kanilang mga taktika. Kumikilos ang mga tropa sa gabi, nilalagyan ng mga anti-drone cage at lambat ang mga sasakyan. At ang paghahatid ng supply ay ginagawa sa mabilisang paraan sa pagitan ng mga sandali ng jamming. Dahil sa sobrang delikado ng drone,
mas inaalala na ng mga sundalo ang mga drone ng kalaban na nagmamatsyag sa itaas kaysa sa putok ng kalaban. Sa isang banda, tila laos ng tradisyonal na impanterya. Sa estratehikong pananaw, dito kapansin-pansin ang 4 na taong pagbabago ng Ukraine. Sa simula ng digmaan, kaya ng Ukraine tamaan ang mga target na nasa 400 milya mula sa unahan. Ngayon, ang abot na yan ay higit 1,000 milya na. At ang FP5 Flamingo ay may theoretical na abot na halos 2,000 milya. Ang pagunlad na yan ay isa sa pinakamabilis at pinakamatinding pagbuti sa long-range strike ng kahit anong militar sa modernong kasaysayan, bukod sa mga programang nuklear. Ang tampok ng pagbabagong ito ay ang operasyon na, marahil higit pa sa iba, nagpakita ng kung ano ang nabuo ng Ukraine na nangyari noong Hunyo 1, 2025 Operasyon Spiderweb. Hunyo 1 ay araw ng military transport aviation sa Russia, isang pista ng hukbong himpapawid ng Russia. Pinili ng Ukraine ang araw na yon para ipakita ang lakas militar nila ng may dahilan. Sa 18 buwang pinagplanuhang operasyon, palihim na naipasok ng security service ng Ukraine ang 117 FPV drones sa Russia. Sa mga tagong kompartamento sa ilalim ng bubong, ng mukhang karaniwang kargang truck na may dalang prefab housing modules. Mga sibilyang driver ng truck, inupahan sa freight channels at walang alam sa karga. Ang nagdala ng mga truck sa piling lokasyon malapit sa 5 base ng himpapawid ng Russia. Belaya sa Irkutsk, malalim sa Siberia. Olenya malapit sa Murmansk sa Arctic Circle. Yagilivo malapit sa Ryazan. Mga 100 milya lang mula sa sentro ng Moscow, Ivanovo-Severny, hilagang silangan ng Moscow, at Ukrainka sa malayong silangan ng Russia. Sa tagdang oras, sabay-sabay binuksan ng remote ang mga bubong ng mobile home sa 5 time zone at inilunsad lahat ng drone sa flight line. Ang mga resulta ay pambihira. Ayan sa mga opisyal ng Ukraine at kinumpirma ng satellite imagery na sinuri ng Jane's Intelligence at iba pang OSINT na organisasyon. 41 na eroplano ang nawasak o nasira, kabilang ang 2 95 MS at 2 22 M3 na strategic bomber at isang bihirang A-50 Airborne Early Warning and Control Aircraft. Ayon sa Ukraine, nasira ng pag-atake ang halos 1/4 ng strategic cruise missile carrier ng Russia sa mga pangunahing airbase nito. Ang mga platapormang ito ay tinatayang nakakahalaga ng $7 bilyong sa kabuuan. Lahat ay nawasak ng mga drone na ang kabuuang halaga ay maliit na bahagi lamang ng halagang iyon. Nagbabala agad si Pangulong Vladimir Putin ng ganti. Tinawagan siya ni Pangulong Donald Trump para sa 75 minutong pag-uusap tungkol sa pag-atake. Binanggit ng state media ng Russia, gaya ng Pravda, na ang pag-atake sa nuclear-capable na eroplano ay pasok sa mga kondisyon ng doktrina ng Russia sa paggamit ng sandatang nuklear. Pinakamahalaga, napilitan ng buong strategic bomber fleet ng Russia na magsikalat at magtago na malaking abala sa operasyon ng Moscow sa paglulunsad ng mga cruise missile na tumatama sa mga lungsod ng Ukraine sa loob ng maraming taon. Ito ang pinakamababang antas ng tactical drone ng Ukraine, mga FPV na para sa malapitan na labanan at naging isa sa pinaka-epektibong strategic na sandata sa isang araw. Ipinakita ng Spiderweb, hindi lang ang kakayahang umatake sa malayang distansya. Ito ang pinagsamang intelihensya, lohistika, tiyempo, at minyaturisadong presisyon na naglalarawan ng makabagong asymmetric warfare sa pinakamataas na antas. Hindi kailangan ng Ukraine ng fleet ng long-range bomber para atakihin ang Siberia. Kailangan lang nito ng mga inhinyero, tiyaga, at daan-daang drone na kasya sa truck. Ngayon, kung gusto mo pa ng mas malalim na pagsusuri at manatiling updated sa mga kamanghamanghang tagumpay na patuloy na nakakamit ng Ukraine, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show. Nagpo-post kami araw-araw ng video tungkol sa mga pangunahing kaganapan sa digmaan. Kaya, mabilis tayo magpatuloy sa kasalukuyan. Umabot na sa labas ng silangang Europa ang epekto ng mga ginawa ng Ukraine. Tinitingnan ito ng ibang bansa at maaring magdulot ng mapaminsalang epekto sa pandigdigang heopolitika. Kinumpirma ng mga opisyal ng Ukraine sa Ministeryo ng Depensa noong huling bahagi ng Abril, 2026 na ang mga interceptor drone system bilang bahagi ng komprehensibong arkitektura ng depensa sa himpapawid ay aktibong hinahanap na ngayon ng mga bansa sa gitnang silangan at gulpo, partikular para sa kasalukuyang digmaan sa Iran. Matagal nang may malaking arsenal ng drone ang Iran sa gitnang silangan. Gamit ang Shahid, 136 na loitering munitions at Karsef kamikaze drones para bantaan ng Israel, Saudi Arabia at US assets sa rehiyon. Noong Abril 2024, inilunsad ng Iran ang saturation attack na may higit 300 drone at missile laban sa Israel sa isang gabi. Na-intercept ng Israel at mga kaalyado ang karamihan.
Ngunit ipinakita ng pag-atake ang mas nakakabahalang bagay para sa mga tagaplano ng depensa sa Tel Aviv at Washington. Kayang itulak ng determinadong kalaban na may sapat na murang mga drone kahit ang pinakasopistikadong integrated air defense hanggang sa halos sukdulan ng kakayahan nito. Malapit nang malutas ng Ukraine ang problemang ito. Habang ginagamit pa rin ang donasyon mula kanluran, gaya ng Patriot batteries, Iris-Etis at NASAMS, nakalaan ang mga ito para sa mas malalaking banta, tulad ng ballistic missiles o tunay na eroplano. Malaking epekto sa araw-araw na operasyon ang mga murang expendable at madaling iangkop na interceptor drones. Sinubaybayan ng Iran kung paano ito binuo ng Ukraine. Tanong ng mga analyst sa gitnang silangan. Anong mangyayari kung gamitin ng Iran ang natutunan ng Ukraine sa sarili nitong programa, gayong iba ang base ng industriyang pangdepensa ng Iran kumpara sa Ukraine? Pero ito ay malaki, lalong nagiging sariling gawa at napatunayan na nitong kaya nilang gumawa ng mga sistema tulad ng Shahid 200 at 38 na jet-powered variant at di umano'y Shahid 100 at 61 stealth drone na lumitaw noong huling bahagi ng 2025. Kung mag-develop ang Iran ng malaking interceptor drone capability o gamitin ang FPV saturation tactics ng Ukraine sa sarili nitong drone defense doctrine, kung muling maglaban ng Iran at Israel, maari maging mas komplikado ang labanan at maging katulad ng nangyayari sa Ukraine. Sa madaling salita, mahal ang mga air defense ng Amerika at Israel, pero ang mga panukalang FPV drone ng Iran kapag ginawa ng maramihan ay hindi magiging ganoon kamahal. Dahil sa pangarib ng pagkalat, mahalaga ang teknolohiya at pag-unlad ng drone sa Ukraine sa buong mundo. Ang teknolohiya ay hindi classified at ang mga prinsipyo ng murang FPV interceptor ay hindi lihim ng estado. Ang 4 na taon ng desperadong inobasyon ng Ukraine sa panahon ng digmaan ay maaring matutunan, maangkop at magaya ng ibang mga grupo sa maliit na bahagi lamang ng panahong iyon. Ang mga bansa sa gitnang silangan at gulpo ay nag-uunahang bumili ng Ukrainian interceptor technology, yali mas naunawaan nila ang panganib nito kaysa sa iba. Ngunit may isa pang aspeto sa kwento ng drone ng Ukraine na kabaliktaran ng epekto. Hindi lang ibinibenta ng Ukraine ang kanilang kaalaman. Aktibo rin nila itong isinasama sa industrial na base ng depensa ng Europa sa pamamagitan ng walang kapantay na dami ng mga joint venture at kasunduan sa koproduksyon. Noong Disyembre 2025, ang Quantum Systems ng Alemanya at ang Frontline Robotics ng Ukraine ay bumuo ng Quantum Frontline Industries. Ito ang unang German-Ukrainian joint venture sa paggawa ng drone malapit sa Munich, na layong makagawa ng 10,000 Linsa drones bawat taon pagsapit ng 2026. Ang Build with Ukraine, suportado ng gobyerno ng Alemanya at inanunsyo ng parehong buwan, ay naglaan ng halos 2 bilyong euro para tustusan ang paggawa ng kagamitang pandepensa ng Ukraine sa Alemanya o Ukraine. Kasama ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, si Ministro ng Depensa ng Alemanya, Boris Pistorius, sa seremonya ng paggupit ng laso noong Pebrero 2026. Samantala, sa UK, ang kumpanyang Ukrainian na Ukr-Spec Systems ay nagtatag ng mga operasyon sa paggawa, gumagawa ng mga Shark Reconnaissance Drone at Octopus Interceptor. Habang pinapalakas ng Skyton, Prevail Solutions ang produksyon ng Raybird na kasalukuyang sinusuri ng British Army bilang kapalit ng UAV nito. Sa Denmark, ang Farpoint ay natatatag ng produksyon ng mga long-range drone tulad ng FP-5 Flamingo Cruise Missile. Pumirma ang Ukraine ng co-production deal ng drone sa Norway at nagbigay ng senyales sa gobyerno ng Italia para sa posibleng kasunduan. Noong Abril 2026, inilabas ng European Commission ang resulta ng 2025 European Defence Fund na panawagan para sa panukala. 57 magkakatuwang na proyekto sa pananaliksik at pagpapaunlad ang nakatanggap ng kabuuang 1.07 bilyong euro mula sa EU na binigyang diin ang kaalaman ng Ukraine sa digmaan bilang pundasyon ng mga prioridad ng programa. Hindi bababa sa 4 na magkakahiwalay na inisyatiba ang nakatutok sa loitering munitions at murang mass production ng mga drone. Unang beses, pwedeng sumali ang mga entidad mula Ukraine sa European Defence Fund bilang subcontractor at third-party recipient. Naglaan ang European Defence Industry Program ng EU ng 1.5 bilyong euro para palawakin ang mahahalagang kakayahan kabilang ang counter-drone systems at 260 milyong euro para sa defense industrial base ng Ukraine sa ilalim ng Ukraine Support Instrument. Naghahanda rin ang Ukraine at Romania ng mga joint manufacturing project sa SAFE program ng EU na nagkakahalaga ng 200 milyong euro. Ibig sabihin, kahit hindi formal na miyembro ang Ukraine, may direktang access ang NATO
sa inhinyeriyang pang-drone na subok na sa labanan na resulta ng 4 na taon ng digmaan. Iniulat ng Brave One Hub ng Ukraine ang pagtaas ng pamumuho ng ibinunyag sa publiko sa defense tech companies mula 1.1 milyon noong 2023 hanggang mahigit $105 milyong sa 2025. Tinukoy ng Council on Foreign Relations ang industriyang pangdepensa ng Ukraine bilang haligi ng seguridad ng Europa sa hinaharap. Dahil sa makabagong depensa nito, partikular sa drone autonomy, electronic warfare at battle software. Ang Ukraine ay may pinakabagong teknolohiya na nais bilhin na tudaran ng mga militar sa NATO sa susunod na dekada. Ito ang mas malawak na larawan na nabubuo mula sa lahat ng ito. Noong ika-20 siglo ang lakas militar ay nakaayon sa industrial na produksyon. Ang bansang kayang gumawa ng pinakamaraming tangke, magpalipad ng pinakamaraming jet, at magpanatili ng pinakamataas na antas ng putok ng artilyera ang karaniwang nagwawagi. Ipinakita ng Ukraine na hindi na ito ang kaso ngayon. Ang bansang walang drone industry noong 2022 ay kayang makabuo sa loob lamang ng 4 na taon ng kakayahang pumatay ng mas maraming kalabang sundalo bawat araw kaysa sa alinmang ibang sistema ng sandata sa larangan ng digmaan. Magagawa ito ng mas mura, gamit mas kaunting tao, at sa mas mabilis na iterative development cycle kumpara sa tradisyonal na defense contractor. Ang panig na magpakadalubasa sa drone warfare sa ika-21 siglo ay hindi lang magkakaroon ng tactical, kundi pati estratehikong bentahe na lampas sa labanan. Ang dominasyon sa drone ay katumbas ng dominasyon sa ekonomiya. Ang kakayahang magdulot ng malaking gastos sa kalaban habang mababa ang sariling gastos ay lubos na binabago ang kalkulasyon ng kayang tustusan ng isang estado. Ang matalinong pagiging dominante nito, tuloy-tuloy na malawakang pagmamanman mula sa impapawid, ay nangangahulugang walang konsentrasyon ng tropa, walang sentro ng lohistika, at walang himpilan ng kumad na ligtas sa pagkakatuklas. Ang industrial itong lakas at kakayahang gumawa ng milyon-milyong precision systems kada taon ay makatatagal lang higit kaysa sa mga kalabang, umaasa pa rin sa mamahalin at hindi mapalitang mga plataporma. Ang geopolitical nitong dominance, kung saan ang teknolohiyang pang-drone nito ang nagiging pamantayang sinusunod ng iba sa pamamagitan ng pag-export, magkatuwang na produksyon, o teknikal na pakikipagtuwang ay huhubog sa doktrina at pagdepende ng mga kaalyado sa mga susunod na dekada. Napagtanto ng Ukraine ito dahil sa matinding pangangailangan at walang ibang opsyon, kundi buuin ang kinailangan nitong buuin. Totoo at subok sa labanan ng mga ito, at ngayon ay pumapasok na sa industrial na base ng pinakamalaking alyansang militar sa mundo. Ang 33,000 drones na pinabagsak noong Marso 2026 ay patikim kung paano isasagawa ang bawat labanan sa hinaharap at babala sa anumang militar na naniniwalang gagana pa ang mga solusyon ng ika-20 siglo sa ika-21 siglo. Sa totoo, hindi lang drone ang usapan. Sistematikong inaalis ng Ukraine ang mga sundalong Ruso bago pa makarating sa harapan. Para malaman pang iba, panurin ang video na ito at siguraduhin na click mo ang subscribe button para laging updated sa lahat ng bagong kaganapan.